bike na to, yung oil na niya nasa side. Nasa side. Buksan na natin. Ito talaga ginagamit ko. 20W50, pero kita nyo naman tumakbo to ng 300 kilometers. Virtually non-stop. Nagbe-break lang kami ng mga 1 minute ganun. Pero 300 kilometers, malakas pa rin ang hatak. Nga lang it needs cleaning, no? Maybe yung gap ng valve clearance titignan ko, tsaka itong spark plug, and then maybe carb. Right now dito tayo, kasi tignan nyo, pagka mataas ang viscosity ng oil, nababawasan yung yung leak sa gasket. May leak sa gasket eh, oh. Nababawasan talagang 300 kilometer hindi siya nagbabawas. 300 km hindi siya nagbabawas. Ganun katindi yung pagkamalapot yung. Kaya minsan nagtataka kayo, may nagsasabi, nagpapawis yung makina ko eh. I mean, nagpapawis buong makina, oh. Tapos bigla na lang daw nawala. Di ba marami kayo narinig na ganun? Bigla na lang tumigil eh. Hindi naman ako nagpa-repair, bigla na lang tumigil, bigla nawala yung leak. Hindi nyo ba narinig yung mga ganung kwento? Yung mga ganung kwento kasi minsan yung oil nyo na 40, kasi 52 50 viscosity. Yung 40, sa sobrang tagal, lumalapot na. Ngayon pag lumalapot na, hindi na siya makalabas sa mga gasket. Yun ang dahilan kung bakit kala nyo milagro, parang bigla na lang naaayos yung kotse nyo. Just like in the kotse, di ba meron silang mga stop leak products? Ayan, nagli-leak ko. May leak ako eh, pero tignan nyo naman, 300 km. 300 km hindi man nabawasan. Diba? Tumakbo to ng 300 km, oh. Hindi man siya nabawasan, pero may leak yan, oh. As you can see, may leak. Sa sobrang hina ng leak, hindi mo na rin mapansin, no? Kaya parang yung mga stop leak product. This is power steering stop leak product, oh. Yung power steering ko malala na, hindi no, malala, as in malala, at least ubos. Pero kailangan ko gumastos ng 20k, 20,000 para paayos yung steering column, yung mga, kasi hindi na rin daw yun nare-repair. So binili ko to sa online, power steering fluid stop leak. Gumana siya. So ibig sabihin viscosity lang yun, viscosity, napatigil niya yung mga leaks. Kagaya nung meron silang parang product ngayon na pinamamaga nila yung mga gasket. Pag dumaan dun yung chemical, pinamamaga yung mga gasket. Kahit sa air conditioning system, pag namaga yung mga gasket, yun, nawawala yung leak. So yun, pagka na tayo, change oil na tayo using this. Okay, counterclockwise. See the viscosity of the 50. Malapot, di ba? Malapot. Oh, akala mo condensed milk siya. That's the 50. Point out ko lang na matutuwa ka sa gawa ng mga Bajaj. Tignan nyo, merong active magnet. May active magnet para ma-magnet niya yung mga
bakal na nakakala sa loob. Okay, yan. It's an active magnet, ang galing. Tapos reusable filter. So hindi ko na kailangan bumili ng bagong filter, reusable. Sino bang may magnet? Bihirang-bihira lang yung may magnet, diba? Ito may active magnet. Tapos nakita ko mga dalawa lang yung splinter banda rito. Dalawa lang yung nanet niya na bakal. So ibig sabihin maluwag na yung makina ko, hindi na siya parang break-in kasi sobrang tagal na. Kaya pwede nang i-high speed. So nga pala, kung magpo-pour na kayo ng bago, make sure na isauli nyo to. Na isauli nyo yung oil plug nya, ha? Huwag masyado mahigpit para hindi ma-loose thread, pero make sure na naisauli nyo na. Ito lang ang gagawin ko rito, hindi ko yan tatapon. Ginagamit ko yan pang oil sa mga dito. Pinang oil ko pa yan. Hindi yan na-waste. Tapos dito nyo ipo-pour yung bagong oil, diba? Wala namang problema mag-pour. Open it up, tapos pag ganyan, pag ganyan, no? So as you can see, yung oil ay gold, no? Gold siya kesa ron. So yun hindi ko naman sinasabing black, kundi brownish. Tapos pag nailagay nyo na yan dyan, tignan nyo muna yung capacity ng engine. Usually nakalagay sa gilid yung capacity ng engine, nandyan sa may gilid. Ang maliliit na bike is 900. Yung maliliit, yung mga 125 below, mga ganyan, 900 lang. Huwag nyong isobra. Pero ito is 135, is 1.1. So kulang pa to, 1.1. Pero titignan na natin, dadagdagan na lang natin kasi nasa level na siya, oh. Pero syempre pag umikot yan sa makina, maraming mababawas. So 1.1 to, kailangan alam nyo rin yun, nasa manual yun, okay? I-search nyo sa internet kung 1.1 lang o 900. Huwag nyo susobrahan, kasi sabi nga nila, bakit mo susobrahan? Siguro hindi masisira yung makina, pero isipin mo, naglagay ka ng sobra, hindi naman niya kailangan, eh. Nahihirapan siya unang-una, diba? Diba mas madaling lumakad sa mababang baha kaysa sa mataas na baha? Parang ganun yun sa makina, malulunod siya. Tapos syempre, kahit na liquid lang yan by weight, dinagdag mo pa yung weight na yun, hindi naman niya talaga kailangan, no? So malulunod yung makina na parang nahihirapan siyang umikot. Pero hindi naman siya actually masisira, oh. Sinabi ko ba masisira, pero hindi. Tsaka pwede nyo naman bunutin yan uli, yung sobra dito sinisip-sip dyan, oh. Pwede yung sip-sipin ng hose yung sobra. May video tayo nun, sinip-sip yung sobra. Ito, hinihigpitan ko lang ng ganun para hindi mabuksan ng kusino-sino, diba? Sobrang higpit. Okay, let's start this. Gawin ang sound nya. Big difference, ano? Big difference pa nag-sensor. Of course, may ticking sound, no? Tick, 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 tick. May nalalaglag buhangin. Ayan, oh, hindi naman masyadong ano yung leak niya. May leak, eh. And the level is good, oh. Okay. Yun lang, mag-change oil kayo. Gagawin ko dyan, ito ibabalik ko dito. Magagamit pa yan. Okay, that's it. Tapos yung mga tools ko dito, sinasakay ko yan sa motor kasi minsan river crossing, diba? Kailangan mo mag-change oil kasi may special tool, oh. Ginawa ko tong special tool na to para maabot yun, oh. Para maabot ko. May special tool, oh, dito, diba? Ginawa ko to para hindi mahirapang buksan. Okay, that's it.
Dagat na. Pacific Ocean. Jurassic Park, General Nakar.